Hello po sa inyo. I hope you are doing well. So this is your daily gabay po at bawat zodiac sign po ay may kanya-kanyang reading. Pakihanap na lang po ng inyong sign sa timestamps po sa baba ng video. Thank you po. Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, Aries, paunang mensahe po ninyo, we have release. Yan, lighten your load. It's about time na, siguro ngayon, na i-let go mo kung ano man ang mga bagay or um, experiences or sitwasyon ninyo na nagpapahirap na lang sa inyo or nagpapabigat na lang sa inyo, something like that, no? Kasi ano lang to parang bagahe nyo ito, parang bagahin nyo na lang ito. Kaya it's about time na i-let go mo na to, i-release mo na anything that doesn't serve your highest good. At kailangan mo din magpahinga. Sabi dito, slow down. You don't have to solve everything today. Okay? Kailangan mo na magpahinga. So, take a rest. Alright? Kasi kung ano man yung pinagkakaabalahan ninyo, baka talagang, baka exhausted na din kayo. Sa ngayon, baka super pagod na kayo, diba? Kaya, wag na ninyong pilitin, kumaga ang katawan ninyo, wag ninyong pilitin ang sarili ninyo na tapusin lahat ng, kung ano man ang task na yan, no? But you also need to rest. You also need to replenish your lost energy muna. Alright? So, what else? We have adapt. You will get yourself where you want to be. Okay? Kasi nga, very adaptable kayo. No? Flexible, adaptable kayo, yung ganon. Kaya mabilis kayong makapag-adjust sa mga bagong environment, yung mga ganon. Kaya tama lang, 'di ba? Na mag-ano kayo, tama lang na mabilis kayong makapunta, no, sa goal ninyo or mabilis ninyong ma-achieve yung goal ninyo. So tignan natin kung ano pa ang mga energies and messages surrounding you today. We have the Hierophant. Ayan, so siguro ang iba sa inyo dito baka meron kayong parang mayroon kayong meetings, no? Siguro you belong in an organization, a spiritual organization, mga um, spiritual groups, no? Maaaring kasali kayo sa ganon, may mga grupo kayo na ganon, at baka you're having a meeting, no? Maaaring magkakaroon kayo ng parang convention, meron kayong seminar, yung mga ganun ba, no? So, yun ang napipick up ko dyan for some of you. So, we also have 8 of Cups. Ayan. So, travel ito, Aries. Baka meron kayong pupuntahan, no? Maybe you are going to travel somewhere. You are heading towards a new direction dito sa buhay ninyo Kasi, ano ito So, siguro, parte yan ng release ninyo. Kasi magre-release kayo, 'di ba? So you are going to release something na hindi na to talaga makakabuti para sa iyo. So marirealize niyo siguro 'yan na tama na, 'di ba? Kailangan mo nang baguhin ang takbo ng buhay ninyo. Kailangan mo nang baguhin yung direksyon, kumbaga, natatahakin ninyo sa buhay. So, yun. At saka, ano to um, pwedeng may new beginning din ito, definitely, kasi magbabago kayo ng direction na pupuntahan. So, for sure, there is new beginning, 'di ba? Magsisimula kayo ng bagong buhay doon. Ayan, so, what else? We have 2 of Pentacles. Aba, maganda. Kasi kung ano man or saan ka man papunta, saan man ang balak mong puntahan, parang hindi lang ito siguro iisa, no? Yung kino-consider mo na sitwasyon or lugar na pupuntahan. Maybe there are hindi lang iisa, no, yung pinagpipilian mo dito. Talagang meron kang other options na kino-consider mong puntahan, no? With this. Kasi, ayan, no? May dalawang, parang ginajuggle mo, parang nag-iisip ka, parang nagme-mini-mini mo siguro ang iba sa inyo dito, Aries, and you are
looking into it kung alin or saan, 'di ba, ka papunta. So, pwedeng gano'n. And, ang iba din sa inyo dito magaling kayong mag-multitask, 'no? Magaling kayong, magtrabaho kahit more than, one ang inaasikaso ninyo, you are focusing on different things. Ano kayo, sinisikap ninyo na mapagtrabahuan ninyo pa rin na maayos ito, no? So, that's really good. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo, surprises. Ayan. So, this is good, no? Looking good. Kasi meron mga sorpresa na paparating, no? May mga mangyayari sa buhay ninyo na hindi ninyo inaasahan. And, pwede na this is a good surprise, no? So, what else? We have rest. Taurus, baka kailangan nyo din na magpahinga. Kailangan nyo din na magdahan-dahan din kayo sa ginagawa ninyo. Sabi dito, slow down. You don't have to solve everything today. Kasi sobrang sipag naman ninyo, baka gusto ninyo tapusin ninyo agad, no? Kung ano yung task na binigay sa iyo. Kunyari, siguro sinisikap mo talaga na matapos yan. But sometimes, 'di ba, maybe it's taking a toll on you already. Sometimes siguro talagang ano rin, hindi rin ito baka sometimes hindi rin ito tama, no, na ginagawa ninyo, na kahit pagod na kayo, baka hindi kayo nagpapahinga. Pagod na kayo, antok na kayo, hindi nyo yan tinutulog kasi talagang tinatrabaho ninyo yung trabaho ninyo. Kaya ito, no, it's gonna take a toll on you. Kaya panawagan yan sa'yo na magpahinga ka din. Okay? Panawagan yan sa inyo na ibigay mo din sa sarili mo yung pahinga na deserve mo. Para nang sa gayon, you will always be on top of your health. Alright? So, what else? We have share. The BCB should still make time for each flower. Alright? So, at saka diba, yung sharing na to, hindi lang ito yung pag-share ng ng blessings mo, pag-share ng oras mo, ng financial na blessings na meron ka. But kahit yung trabaho, no, kailangan mo ding i-share, 'di ba? Para hindi ka naman masyadong maaaligaga, hindi ka mahihirapan, yung ganun ba? Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Taurus. So, we have the 6 of Cups. Ayan. So, parang meron ditong reconnection, no? Merong magbabalik. Okay? So, pwedeng yung magbabalik na to. This is someone from your past. Baka nagkaroon kayo ng history with this person in the past, at ngayon, maaaring kayo ay magbalikan, no? Pwedeng ex ninyo to, na pwedeng magkita muli kayo, at maaaring magkita muli kayo, at maaaring eto nga kayo, mag-reconcile, pwedeng may ganon, or pwedeng kaibigan mo to, no? This could be a friend, dati mong kaibigan na baka magkita kayong muli sa ngayon, magkausap kayong muli, at yun, no, get back where you left off, kumbaga. So, kasi baka na-miss nyo din ang isa't isa. Kasi merong ganun, diba? Meron tayong mga close friends, tapos bigla na lang nawala. Bigla na lang naglaho. May mga ganun tayo eh. So, baka ganun ang sitwasyon ninyo sa isang kaibigan sa ngayon. This is also homecoming. No? Baka galing kayo sa ibang lugar at kayo ay uuwi. No? Sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay, no? So, definitely may travel dito. There is Tower. So, si Tower, surprise ito eh, no? There is a surprise
element dito kay Tower at major change ito sa buhay. So po pwedeng meron kayong um, po pwedeng meron kayo ritong bagong pangyayari sa buhay na you're going to encounter at pagbabago ito na hindi mo to ginusto, pagbabago ito na hindi mo to sukat akalain, no? Yung ganun ba? So, whatever this is, maaring yan, kasi depende yan sa inyong sitwasyon, pwedeng sa pamilya yan, sa trabaho, relationship, career, no? Pwedeng ganun. So, meron ditong pagbabago na gagawin ang universe sa'yo kasi hindi na to ang para sa'yo. No, kung ano man itong pinagkakabalahan mo, ano man itong pinagpo-focusan mo, that is not the best for you right now. Kaya babaguhin ng universe yan. Kaya parang merong distraction. 'Di ba? In a way, parang may distraction dito. Kasi para na makaalis ka sa sitwasyon na yan, parang dapat masira na yan. Dapat maalis ka na dyan, yung gano'n, no? So, may mga pangyayaring gano'n. So, it could be trabaho, no? It could be trabaho, it could be relationship. Kasi, this could be a situation na parang you are hanging on to kahit alam mo nang nahihirapan ka na, kahit alam mo, parang, alam mo yun, yung kumakapit ka lang just for the sake of, kunyari, sa trabaho yan, kumakapit ka lang dyan sa trabaho na yan just for the sake of meron kang income, yung mga ganong tipo na pangyayari, no? So, mga ganon. Kaya, yan, kung saan ka man dadalhin ng event na to, there is a bigger door na magbubukas para sa'yo. A bigger and better door na magbubukas para sa'yo. At kung saan ka dadalhin ng event na to, ang maganda dyan, kasi that is where you're going to be happy. Kasi you will be aligned with your destiny. No? Kaya, yun. So, yun lang, universe lang ang gagawa nito para sa'yo, no? So, we have 10 of Pentacles. Ayan, diyan ka papunta. Stability, financial security, yung masisecure mo na yung financial future mo. So, yun. So, pwedeng career or trabaho talaga, no? Kasi, kung saan ka man papunta, doon ka magkakaroon ng pagkakataon na talagang makuha mo yung opportunity na to na magbibigay sa iyo ng mas maraming blessings, magbibigay sa iyo ng mas maraming financial prosperity and abundance, no? So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message ninyo ay move. Ayan. So, sabi dito, Rolling Stone gathers no moss. Ayan, so merong movement dito, no? May change of residence, merong change of work, may change of career, there's a lot of movement na pwedeng maganap dito for some of you, Gemini, no? Pwedeng pwede rin na pati magbabago kayo ng employer, yung mga ganon. So, there's going to be some kind of movement, there's some kind of change that you are going to make at this time, no? So, what else? Naku, liwanag na, pasensya na kayo. Nakadirekta sa ilaw yung table ko. So, pasensya na. So, ganyanin ko na lang para hindi masakit sa mata. So, we have self-care. Ayan. So, paalala din ito sa inyo, Gemini. This is a very important reminder para sa iyo, no? Na alagaan ninyo ang inyong sarili. Okay? Take care of yourself kasi baka naaabuso niyo ng inyong katawan. Okay? Baka hindi na kayo nakakaalala na magpahinga, matulog ng maayos, kumain ng maayos, 'di ba? Baka nakakaligtaan niyo na 'yan, ano? So, this is a reminder para sa iyo na it's about time na for you to care for yourself. It's about time na for you to take care of your body, take care of yourself, okay? So, kasi alalahanin ninyo na kung maganda ang inyong pakiramdam, healthy kayo, mas magiging productive kayo, mas marami pa kayong magagawa, 'di ba? Pero kung may sakit, 'di ba, how can you perform the job? 'Di
diba? Paano ninyo magagampanan ang mga kailangang gampanan, 'di ba? Kung masama ang inyong pakiramdam. Kaya importante na lagi nating nilalagay sa first priority natin yung pagse-self-care, yung pag-aalaga sa ating sarili. Okay? We have beginnings. Ayan, so may mga bago talaga magaganap dito, no? Merong bagong simula, merong bagong ganap sa buhay that you are going to make, no? At this time. Kaya, yun, pwedeng ano talaga yan, no? Yung movement na to could be related to that. Kaya, good luck sa iyo kung ano man itong bagong tatahakin mong path sa buhay ninyo. So, ayan, good luck. So, tignan natin kung ano pa yung ganap for Gemini, okay? So, by the way, before I go on, I would like to say hi and shout out po sa ating beloved channel member na si at Alexander Toralba 3777. Maraming salamat po for your support sa aking channel at maraming salamat sa donasyon na lagi ninyong pinapadala po sa akin through Super Thanks. Maraming salamat and God bless you more. So we have Ace of Wands. Alright? So this is a new beginning energy. So Gemini talagang merong kayong pinaplanong bago. May plano kayong gawin talaga. May bagong chapter sa buhay ninyo na gusto mong simulan, no? Sa ngayon. So good luck sa you dyan. And pwedeng trabaho yan, career, negosyo, pwedeng ganun ang ganap dito. But you will be super inspired, no? Magiging super inspired kayo sa sitwasyon na ito. Kaya naman, good luck sa'yo. Kasi, this is something that you are going to nurture, you're going to cultivate it as in, parang, ano man itong gusto ninyong simulan dito, parang pinapromise ninyo sa sarili ninyo na gagawin ninyo ang lahat para mapagtagumpayan ito. Kaya yun, so good luck sa'yo. We also have death energy. Si death energy is a new beginning energy din. You know what, Gemini? Sobrang kayo marami talaga kayong gustong gawin sa ngayon. Maraming pagbabago. Parang ang gusto ninyo rito, parang i-overhaul ninyo yung buhay ninyo. You are going to open up yourself for change dito at hindi lang ito basta-bastang pagbabago, hindi lang ito basta-bastang change na gagawin ninyo, but this is something na talagang meron kayong mga tatanggalin sa buhay ninyo. Meron kayong mga aalisin sa buhay ninyo, something na alam ninyong hindi na to makakabuti para sa iyo, hindi na to mapapakinabangan. Alam mo yun, yung parang negativity na lang ang dulot sa buhay mo, kaya mas pipiliin mong tanggalin na to, putulin na yung connection mo sa tao or sa sitwasyon or sa kung anumang bagay, no? So, what else? We have 4 of Cups. Ayan. So, offer. Merong offer. So, siguro yung mga offers na to, ito yung sisimulan ninyo. You're going to take advantage of whatever offer that is, at you're going to take advantage of it. No? At yun, aanuhin mo siya. Parang, kailangan mong tignan ito kasi heads up ito para sa iyo actually, kasi baka meron na talagang offer na nandiyan pero hindi ninyo pinapansin or hindi ninyo napapansin. So kaya ito parang ito sa inyo, heads up ito na look into it, no, now, parang ganon. Alright, kata kung ano man ito, so feeling ko mapapansin ninyo ito kasi nga meron kayong mga new beginnings. So most likely eventually you will be able to recognize this offer, kung ano man ito, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo is bloom and attract more than butterflies. Ayan. So, parang feeling ko ngayon, ito na yung simula ng pag-bloom ninyo. Ito na yung simula ng tawag dito, pag
pag-grow, ano na yung simula ng progress ninyo, pag-drive sa buhay, no? So, good luck sa'yo. Kasi the more na parang nagte-take action ka kasi sa pag-asenso towards progress, 'di ba? Mas maraming opportunity lalo ang ibibigay sa iyo ng Divine Universe, no? Kaya mas lalo ka pang mag-a-attract ng mas marami pang pagkakataon, mas marami pang blessings kasi nga nagte-take action ka. So, we have release, lighten your load. Ayan. So, baka ano na kayo, napapagod na, no? Baka kayo ay marami ng um, stress na naiipon sa inyong katawan. Kaya it's about time na for you to release something para na makapag make room kayo sa buhay ninyo ng mas mabuti, mas positibong mga bagay or mas positibong mas positibong mga uh, pangyayari o sitwasyon, no? So, what else? We have shared, the BCB should still make time for each flower. Ayan, so, baka yung pag-share ito is sharing your blessings, no? Baka this is sharing of blessings, baka this is sharing of time, energy, money, yung mga ganun, no? So, yun. So, tignan natin. Kasi, mas maganda, diba, tayo yung nag-share din. Kung meron tayong mga biyaya, meron tayong mga uh, blessings from the divine, diba? Mas maiging mag-share. Kasi nga, the more you give, the more you receive, diba? Kaya, the more na nag-share kayo, mas lalo pang bibiyayaan kayo ng universe. So, what else? We have the devil in reverse. So, maganda to kasi naka-reverse na ang kanyang posisyon. Ano? So, ibig sabihin nito na malalagpasan mo na kung ano man yung kung ano man yung nagiging sagabal sa inyong pag-asenso, pagiging sagabal sa pag grow ninyo as a person, yung ganon. At saka, dati kasi, siguro kayo, yung parang you were trapped in a situation na parang wala kayong layang gawin ang gusto ninyong gawin, wala kayong layang magdesisyon para sa sarili mo, yung ganun ba? Kasi baka na napipigilan ka ng something or ng kung sino man, no? Parang ganun. Pero ngayon, kung ano man ang sitwasyon mo dyan na parang hindi ka hindi ka malaya na maging magdesisyon para sa sarili mo. So ngayon, maiiba na. Now you are going to be independent sa ngayon and you'd be able to make a decision on your own. So we have 9 of Cups. Ayan, maganda. Diba? So this is wish fulfillment. Meron kayong mga wishes ngayon that are coming to fruition. Meron kayong mga wishes na ibibigay na sa iyo ng universe. Merong mga wishes kayo rito na ipapakita na sa iyo ng divine universe. Ibi-bless na kayo nito, no? So, good luck sa iyo dyan. And this is also a time for happiness and joy, no? Unang-una kasi maging masaya ka kasi kung ano yung gusto mo, no? Kung ano mong wants mo. Ayan. So, ibibigay na yan sa'yo ng universe. Kumbaga. So, pagbibigyan ka na sa ngayon. At isa pa, this is also a time for success. No? Maraming tagumpay ang pwedeng dumating sa'yo rito. Baka yung mga pinagtatrabahuan mo, pagtatagumpayan mo na yan. Or yung mga anything na you are working on, yan ay magbubungan na ng maganda, kumbaga, ang inyong pinaghihirapan. So, yung final message ninyo ay 8 of Pentacles. Ayan, nasipag ninyo kaya deserve ninyo talaga ang blessings. Deserve ninyo yung tagumpay kasi sobrang sipag kayo. Diba? Kakaiba ka magtrabaho, diba? You are working to perfection. Tignan mo yung mga pentacles na ginagawa ng lalaking ito, which represents you, diba? So, almost perfect, diba? Almost pare-parehas talaga, eksakto. Kaya, ganyan kayo magtrabaho siguro, diba? As in, ginagawa ninyo ang lahat para maging almost perfect talaga ang trabaho ninyo. Kaya, hindi malayong mabigyan talaga kayo ng reward, hindi malayong mabigyan kayo ng bonus, diba? Ng pay raise, kasi masipag kayo and your efforts will be,
your efforts will be paid off talaga. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, first message ninyo, napakaganda, diba? Meron kayong tagumpay. So, there is success, no, that is coming your way. At kung ano man itong tagumpay na to, so for sure, ito yung super pinag-e-effortan ninyo. Kung ano man ito, pwedeng sa trabaho ninyo yan, sa, pwedeng sa career ninyo or negosyo. No? So, finally ngayon, mapagtatagumpayan mo na siya. So, we have grow and that's going to be the start of you growing, you know. Hindi lang you're going to grow as a person kasi for sure, sa tagumpay na yan, marami din kayong hirap na pinagdaanan. Meron din kayo dyan mga bagay na sinakripisyo, meron kayo dyan mga bagay na talagang pinaghirapan ninyo ng bonggang-bongga. Kaya, hindi lang yung personal, no? Personal na growth ang magkakaroon kayo rito, but also growth din sa pera, growth sa kung ano man ang pinagkaabalahan ninyo. So, that's really good. So, what else? We have release. It's time for you to lighten your load. Alright? Kung meron kayong mga bagay na, alam mo yung bit-bit sa dibdib ninyo, sa buhay ninyo, na medyo nahihirapan na kayo. Huwag nyo nang tiisin. Huwag nyo nang tiisin. You always have a choice, diba? So, ngayon, makakatulong sa iyo if you're just going to let that go. Just let it go. Release it para na guminhawa na yung pakiramdam ninyo. Let go mo na yan para maging magaan na yung pakiramdam mo, maging magaan na dibdib mo, at yung isip mo mas mag-ano ka na, mag-move forward na din yung isip mo. Diba? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo for today. Ano yan eh, pwede rin na emotional burden yan, yung release na yan. Pwedeng may emotional na bigat na nararamdaman kayo, and that's maybe from your past relationship, mga ganun, or baka sa relationship ninyo ngayon, baka meron kayong pag-aaway ng person mo, so depende sa inyong sitwasyon. Hala, buong kalahati na laglag. Ayan, so tingnan natin. We have 6 of Cups. Ayan, so sa 6 of Cups, ano ito eh, connection, reconnection, parang gano'n. So, baka yung ninyo ito, reconnection ninyo ito sa, pwedeng meron kayong ex na kaibigan, or meron kayong, yung ex na kaibigan na to, yung parang yung matagal na kayong magkaibigan ng taong ito, pero nagkahiwalay kayo for quite some time. Sadyang may ganun, diba? Yung bigla na lang, best friends kayo, pero bigla na lang nagkunawalan kayo ng connection. May mga ganun eh. Sometimes nangyayari talaga yon. So, pwedeng ganun ang sitwasyon ninyo sa ngayon. No? Na bigla na lang nagkawalaan kayo. Tapos ngayon, maybe nagkita kayo muli, or nahanap din yung isa't isa sa Facebook, yung mga ganun ba. At baka yun, no? Yun ang dahilan ng pagbabalikan ninyo. Pwedeng ganun. This could also be, yung parang ex ninyo, baka ex-jowa ninyo, ex-asawa, ex-boyfriend, ex-girlfriend, yung ganun. Baka merong ganun sitwasyon ng iba sa inyo rito. And, baka, yun. So, siguro, merong pag-uusap dito of getting back together, lalo-lalo na kung single ka pa naman. Tapos yung tao din yun, single din, diba? So, baka merong pag-uusap dito ng pagbabalikan. So, depende yan sa inyong sitwasyon. There could be travel dito kasi po pwedeng babalikan ninyo rito is pamilya. Baka ang babalikan ninyo rito mga kamag-anak ninyo, mga mahal ninyo sa buhay, diba? So, ang iba sa inyo baka na working abroad o na kayo nakatira. So, maybe you're coming home to visit. So, pwedeng ganun dahil. Kaya pwedeng may travel dito. So, may reunion, no? So, pwedeng may kasiyahan dito ang magkakaibigan or magkakapamilya. So, pwedeng may reunion dito magaganap, no? And Leo, so pwede na meron manggagaling dito sa abroad, or meron manggagaling dito sa ibang parte ng Pilipinas, at kayo magtitipon-tipon sa ngayon. So, good luck sa'yo.
King of Cups. Ayan. So, paalala lang ito sa iyo, no, na sa mga desisyon na gagawin mo sa ngayon, make sure that you are listening and following what your intuition is telling you. Okay? Kasi, ano ito merong, ang tawag dito, meron ditong super intuitive kayo, super sensitive kayo, yung pakaramdam ninyo, malakas ang radar ninyo, yung ganon. Kaya, it's time para sundin mo, pakinggan mo kung ano man yung mga, kung ano yung, tawag dito, yung mga nararamdaman ninyo, 'di ba? Kasi yung guidance na 'yan, it could come from it could come from your angels, it could come from the divine, 'di ba? So kailangan pakinggan ninyo 'yan kasi yan ang gagabay sa iyo patungo doon sa kung saan ka dapat na mapunta. Okay? So good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So we have be present. And sabi dito, use the hours, don't count them. Alright? So, pwede na ang iba sa inyo rito. Maybe you're spending too much time on nakaraan na, or siguro mas focus ninyo ang or mas marami ang oras na ginugugol ninyo sa pagpaplano para sa future, no? So pwedeng ganun ang ganap dito for some of you, kaya you're being invited here to be present in the here and now. Okay, so tignan natin kung ano pa ang ganap. So what else we have play? Among the grass and wild violets lay undisturbed little secrets to uncover. So Virgo, siguro lagi kayong maraming trabaho, marami kayong ginagawa lagi. Maybe you're always preoccupied ka, parang wala na siguro kayong time to play, wala kayong time to unwind. And always remember na kailangan natin ng balanse sa buhay, okay? Para tayo mas maging productive pa, para mas lalo tayo maging effective pa sa mga ginagawa natin. Dapat nasa balanse lang tayo, no? Kasi pag maganda yung pakiramdam natin, we are in good health, we are in good shape. So, mas na-maximize natin yung strength natin, yung talento natin, 'di ba? Yung mga yung trabaho natin, mas nakakapag-focus tayo at nagagawa natin na mas tama. Kaya siguro sa ngayon, kailangan kayo from here on, balansehin ninyo ang lahat. May time para sa lahat. May time para sa trabaho, sa personal na pangangailangan. May time dapat tayo para sa sa pag-play, no? Mag-unwind, mag-relax, okay? Hindi pwedeng puro trabaho, okay? So we have opportunity. There's no use looking for luck. It arrives at unexpected times. That's true. Kasi yung opportunity din, dumadating yun sa buhay natin because the right timing has come for that opportunity to come in. At minsan lang, diba? May mga nami-miss tayong opportunity. May mga oportunidad na hindi kasi natin pinapansin or pilit nating ini-ignore, diba? May mga ganun eh. At babalik at babalik yan. When it's meant for you, it won't pass you by. Pero babalik yan. You're just gonna wait for another cycle before it comes back, diba? Kaya kailangan, kung merong dumadating na oportunidad, take advantage natin yan. Pansinin natin, tignan natin, at least examinin ninyo, pansinin ninyo, i-consider ninyo. And kung sa tingin ninyo, hindi ninyo kursonada, hindi ninyo trip, then let it go. Diba? Hindi binigyan tayo ng universe ng ng liberty to choose, liberty to decide. Diba? Kahit gusto niya para sa atin, kung ayaw natin, diba? Wala siya magagawa. No? So, tingnan natin kung ano ba ang ganap dito. But let's always remember na kung ano yung gusto ng universe para sa atin, that is what's best for us. Hindi tayo bibigyan ng ikakasama natin, no?
So, what else? We have Four of Wands. Merong celebration dito. Pwedeng meron ditong okasyon. Merong isi-celebrate kayo rito na milestone sa buhay, or baka yung family ninyo merong isi-celebrate na okasyon, pwedeng ganun, or meron kayong accomplishment as a family. So, yun, pwedeng meron kayong kasiyahan, or merong pa-party, may mga ganun, ano, na magaganap. Pwede rin na may kasalan dito. Baka kayo ang magpapakasal, or baka kayo ay maiimbitahan sa isang kasalan, no? So, good luck sa'yo. We have King of Wands. Ayan. So, baka yung kasiyahan ito, baka ito yung celebrate niyo, kasi baka ang iba sa inyo will be promoted to a leadership role, no? Kung kayo ay nagtatrabaho, baka kayo ay mapopromote ngayon into a leadership role, at baka yan ang isa-celebrate ninyo. Possible din na ang iba sa inyo rito, baka kayo ay magpuput up ng panibagong or ng sarili ninyong negosyo, kaya baka yun din baka yun ang isa-celebrate din ninyo sa ngayon, no? So, what else? We have the moon. Ayan. So, may tawag dito, baka may decision making kayo na kinakaharap sa ngayon, and ang invitation sa inyo rito, wag muna kayong do not jump into a conclusion agad-agad. Okay? Wag nyo muna itong mamadaliin na pagdedesisyon, kasi parang feeling ko nagdududa din kayo sa naiisip ninyo. Parang hindi kayo sigurado, hindi kayo 100% sure if what you are thinking is ito na nga talaga yung tamang gawin, no? Parang nagdududa din kayo sa sarili ninyo sa ngayon, sa desisyon na ito na gagawin ninyo. So, kung ganun man ang nararamdaman ninyo, may discomfort kayo, hindi kayo sigurado. So, that's already a sign na, teka lang, wag muna, no? Pag-isipan mo pa, or wait a little more time, baka meron pang kailangan kang gawin dito, or baka merong, alam mo yun, the universe still has something for you na dapat mong malaman, dapat mong madiskubre or alamin, no? So, hintay-hintay lang. At saka, importante na lang kayo makikinig sa inyong intuition, kasi yung intuition, that's divine guidance, at dyan dadaan, no, yung mensahe para sa inyo ng universe. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Napakaganda kasi meron mga surpresang paparating, no? There are surprises coming your way. At yung mga surpresang ito, it could be good, it could be bad. O, hindi natin alam. But let's just keep hoping, no, na things are going to be good ones, no? Yung paparating sa inyo. So, what else? Potential, the littlest key can open the heaviest door. Ayan. So, baka yung mga surpresang ito could be this potential na madidiscover ninyo, na makikita ninyo sa ngayon, no? So, what else? We have wallflower. Look for the crack in the concrete to find your way out. Yan, parang ito yung parang mga positive aspects sa mga problematic situation ninyo. Kung meron man kayo mga pinagdadaanan, medyo difficult sa ngayon, medyo challenging, medyo mahirap, hanapin nyo lang yung silver lining ng sitwasyon na yan. At yun ang paghugutan ninyo ng inspirasyon, yun ang paghugutan ninyo ng motivation para mahanap ninyo yung solusyon, no, sa kung ano mang problema na maaaring kinakaharap ninyo at this time. Okay? So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. And by the way, Libra, I would like to say hi and shout out po sa ating beloved channel member ni si At Maria Yui 3981. Maraming salamat po for your support sa aking channel at sa mga pag-share ninyo ng inyong blessings na by sending me super thanks. Maraming salamat po. We have Ace of Wands, and so this is a new beginning. This is a great blessing na pwedeng dadating sa inyo sa ngayon. And this could be something, no, na pwede ninyong simulan ng pagbabagong buhay in some areas of life. Kasi
pwedeng ano to this is something na parang magpupunla kayo. Yung ganun ba? Yung you're going to start planting seeds, no, sa ngayon, and you are going to make it grow. This is something na aalagaan ninyo, ino-nurture ninyo hanggang sa mag-grow ito. Excuse me. At dumami at pag umani na kayo, then it's really a big deal or big time, 'di ba, na blessing. So, maaaring ano yan, related yan sa siguro bagong trabaho, bagong career path, no, or bagong negosyo, bagong pagkakakitaan ninyo, something like that, no? So, good luck sa'yo. So, meron mga magagandang balita rin na pwedeng dadating sa inyo rito, and still, feeling ko, related pa rin yan sa mga opportunities, no? So, what else? We have Four of Wands, no? At saka meron tayong King of Wands. So, merong celebration dito na paparating, no? With the Four of Wands. Merong celebration, maaring celebration ito ng pamilya, or baka meron kayong milestone sa buhay na ma-achieve sa ngayon, no? Or kung pwedeng accomplishment ito na on a personal level, at yun ay isa-celebrate din ninyo along with the family and friends. Pwedeng ganon. So, pwedeng ano yan, no? Yung King of Wands na to, maaaring promotion yan, or baka yun ang si-celebrate ninyo, no? Or baka kayo ay magpuput up ng sarili ninyong negosyo. Baka you are going to become an entrepreneur na sa ngayon, and baka yun yung celebration na gagawin ninyo, diba? So, pwedeng ganun ang ganap dito for some of you. May promotion din ang iba. So, baka kung kayo nagtatrabaho sa isang kumpanya, sa opisina, or whatever, baka mapopromote kayo ngayon into a leadership role. Baka yung maging manager na, maging supervisor, and that could be something na yun ang isa-celebrate ninyo, no? So, pwede rin kasalan, no? Meron ko napipick up dyan na kasalan, or siguro milestone sa relationship ng parents ninyo, or milestone ninyo kung kayo nasa isang relationship na. So, pwedeng ganon, no? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, adapt. You will get where you want to be. Kasi, mabilis kayong pumake up, no, ng mga bagay-bagay. Mabilis din yung ma-figure out what the things to be done, yung mga ganun. At very adaptable kayo and very flexible. So, hindi kayo yung pag may bago, yung parang nawiwindang kayo, yung gano'n. Hindi kayo gano'n. Mabilis kayong magproseso sa isip ninyo ng mga bagay-bagay, mga pangyayari. Kaya mabilis din kayo makapag-adapt, no, to new environments or to new situations. Kaya isa din yan sa key, no, ng inyong pagtatagumpay, kasi marunong kayong mag-adjust, no? So, flexible kayo and adaptable kayo. Kaya, hindi kayo whiner, hindi kayo complainer, yung gano'n. Kaya talagang i-bless din kayo, 'di ba? So, what else? We have beginnings. Ayan. So, meron kayong mga sisimulan ngayon, no? There are new opportunities and possibilities coming your way. At you're going to take advantage of that, no? Meron kayong mga bagong oportunidad sa ngayon na you're going to, to embrace. Kaya, ayan, may mga new beginnings. At iba-iba yan. Pwedeng sa relationship yan. Pwedeng sa relationship. Pwedeng, tawag dito, trabaho, career, it could be anything, okay? We have self-care, ayan, so, huwag ninyong kakalimutan na i-prioritize pa rin yung pag-aalaga sa inyong sarili, sa inyong katawan, kasi, importante yun dapat, lalo-lalo na ngayon na meron kayong mga sisimulang bagong ganap sa buhay, so, mag-a-adjust kayo ngayon ng panibago, you are going to do things differently. This time siguro, syempre meron kayong mga i-adjust na sa mga dati na ninyong ginagawa, 'di ba? Kaya kailangan kayo medyo dapat nasa on top of your health kayo. Yung healthy kayo, yung maganda pakiramdam ninyo para ready kayo for anything, for any challenge na pwedeng harapin ninyo rito, lalo na
na bago ito. So, po pwedeng physically, it will demand a lot of your time, diba? Kaya dapat healthy kayo. Okay? So, what else? We have 5 of Pentacles. Ayan. So, baka ang iba sa inyo dito may problema pagdating sa pera, no? Baka ang iba sa inyo dito baka may problema sa trabaho, nabawasan ng oras, or baka na-terminate ang iba sa inyo sa trabaho, or pwede rin na hindi naman talaga kayo problemado sa pera kasi nga meron nga kayong sisimulang bagong ganap eh. So, posible na worries ito surrounding money. So, pwedeng wala naman talaga kayong pagkukulang sa pera, pero nag-worry lang kayo. Iniisip ninyo yung mga what if, no? May mga what if kayo sa isip ninyo. What if magkaroon ako ng ganito? What if ganyan, whatever, no? So, baka yun ang pinag-worry ninyo. So, huwag kayong mag-alala kung hindi pa naman talaga ito problema. Bakit mo inaalaala, diba? So, in a way, parang sa-self-prophesy ka niyan, no? You are attracting negative energy with that. Kung ganun ang nangyayari sa'yo, kung ganun yung pakiramdam mo sa ngayon, diba? Kaya as much as possible, focus lang tayo sa kung ano ang maganda. No, let's always think positive, feel positive, project positive energy para nang sa gayon, ma-ensure natin na maganda, positibo, at maayos na ang mga pangyayaring dadating sa buhay natin. Kasi kung magne-negative thinking tayo, ay nako, diba sabi ko nga, like attracts like. Ganun ang law of attraction. So, kung ang iniisip ninyo negatibo, edi, papaano naman kayo mag-attract ng positive? Diba? Na like attracts like. Negative attracts negative. Positive attracts positive. Diba? Kaya doon na tayo sa positibo para as much as possible, puro lang maganda ma-experience natin. For now. Diba? So, we have 4 of Swords. Ayan. So, self-care, tapos may 4 of Swords. So, definitely, Scorpio, ang iba siguro sa inyo, baka may sakit, baka katulad ko, may ubo, may sipon, may ganon. So, baka kailangan ngayon ninyo na i-focus muna ang inyong attention sa pag-aalaga ng inyong katawan, pag-aalaga ng inyong kalusugan. Okay? Para handa kayo dito sa new beginning na ito. Hindi po pwede magsisimula kayo ng bagong chapter sa buhay ninyo na medyo a little under the weather kayo kasi hindi ninyo ma-maximize yung potential ninyo, diba? Kaya dapat handa kayo for anything. Dapat physically fit kayo, physically, emotionally fit and ready kayo. Okay? Kasi baka nasobrahan na rin kayo kakaisip, kakadiskarte, diba? Baka burnout na kayo, energy drained na kayo. So, ihanda mo muna yung inyong sarili. Okay? What else? We have Queen of Wands. Ayan. So, dapat ready kayo. Kasi si Queen of Wands, eye on the prize ito. Diba? So, if you're going to embody the energy of Queen of Wands, tapos mahina ang inyong katawan, diba? May dinaramdam kayo. Ayun, tumabol pa talaga. Paano na lang? Paano ninyo magagawa yun? Hindi mas lalo kayo magiging burnout. Hindi ba? Kasi si Queen of Wands, kapag meron tong naisip, ay nako, hindi siya titigil hanggat hindi niya ma-achieve yun. Hindi siya titigil hanggat hindi niya marating or makuha kung ano man ang ini-envision niya para sa sarili niya. Kaya yun, kailangan ninyo na talagang kayo rito. Kailangan na maging malakas na ang inyong pangangatawan at magkaroon ng focus para nang sa gayon maging maayos ang lahat, 'di ba? Ma-achieve ninyo ano man ang mga gusto ninyong ma-achieve. So, we also have yung may humabol, no? You have 6 of Pentacles, and that is that is a energy of prosperity na bandan. So, meron din ng tulong na dadating sa'yo. Kung kailangan mo ng pera, no? There are people dito that will give you an opportunity na magkapera. Meron din dito magbibigay, pwedeng may mag-donate, pwedeng may magbigay, pwedeng may bonus, pwedeng may magpautang. So, depende, no? But there is definitely financial opportunity na dadating. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Saan po nasa mabuti kayong kalagayan
Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, may pagbabago na paparating sa buhay ninyo. At maganda, no? Yung pagbabagong yan, so you just need to embrace it. Kasi yung pagbabagong yan is going to lead you towards growth. Meron tayong grow energy. So, papunta kayo sa pag-angat, papunta kayo sa pag-asenso. Kaya kung ano man itong mga pagbabagong ito that you are going to do right now, or baka gawa ng universe ito, inaalay para sa'yo, this is leading you towards pag-asenso, pag-progress, no? Pag-grow ninyo. So, maganda to. And sabi dito, you only see the surface, so look beyond. No? May mga pangyayari din dito siguro na importanteng reminder ito para sa inyo na huwag kayong maniniwala lang sa kung ano lang yung nakikita or nare-reach ng mata ninyo. Okay? Do not settle on what your eyes can see lang. Okay? Huwag kayong maniniwala na hanggang doon na lang yun or yun na yun lahat. Kung ano nakikita nun, yun na yun lahat. Hindi. Kasi kadalasan, diba, kailangan nating alamin pa, imbestigahan, meron pang mas malalim na meron ka pang marami pang bagay or anything na madidiscover, diba, from beneath the surface. Alright? Kaya hindi pwedeng maniniwala kayo sa kung ano lang nakikita nyo ng may inyong mga mata. So, we have King of Pentacles. Ayan. So, napakaganda nito. Kasi si King of Pentacles is very tawag dito, successful na siya, no, sa kanyang money, career, and finances. Nasa ano na siya, nasa tugatog na siya ng kanyang tagumpay. So, pwedeng ganun kayo sa ngayon, no? May mga successes kayo na makakamit ngayon, lalo-lalo na sa inyong kaperahan, sa inyong trabaho, karera, negosyo, yung mga ganun ba? At, tsaka siguro, ano din kayo ngayon, Sagittarius, maybe you are going to build your stability, no? Maybe you are starting to build your financial security and stability rin sa ngayon, or baka ang iba sa inyo, baka nandoon na kayo sa puntong ganon. Kaya ang ano ninyo ngayon, yung parang gusto ninyong gawin sa ngayon, mag-share kayo, no? Mag-share kayo ng kung ano ang meron kayo, resources man, kaalaman, kasi you just want to share whatever you have. So you also help. Now, you also want to help other people na maging katulad mo din, na maging successful din sa buhay nila. No? So, what else? We have Two of Swords. Meron kayong desisyon na kailangan gawin dito. Pero, torn kayo sa mga choices. No? You're torn between choices. Siguro yung mga pagpipilian ninyo rito, parehas maganda, parehas beneficial for you. Kaya ngayon, parang nahihirapan kayo na siguro mag-isip kung alin dito. Kaya, ano lang, yung naka-cross, diba, yung swords, parang, teka lang, diba, teka lang muna, wag mo muna akong pilitin, wag nyo muna akong hingian ng desisyon sa ngayon, kasi parang ayaw mo pang pag-isipan ito ng mabuti, kasi baka nga, tinitignan ninyo ba, nahihirapan kayo, diba, or mahihirapan kayo mag-desisyon or mag-isip. Kaya parang, teka lang, give me a break muna, no? Parang ganun. So, what else? We have Six of Swords. Ayan. So, ano to? Travel ito, no? Sagittarius, maybe you're going somewhere. Baka yung pagbabagong yan could be related to this. Kasi ang iba siguro sa inyo rito. Kasi, sabi ko nga ang iba, kasi this is not going to resonate with everyone, diba? Every message dito might not resonate with everyone kasi nga collective reading ito. But dito sa iba, maybe ang panggagalingan ng iba sa inyo rito is something na very unhealthy na para sa iyo. A situation na parang hindi nyo na maatim, hindi nyo na malunok, yung gano'n na sitwasyon. Kaya parang mas gusto ninyo na umalis na, no? Gusto ninyong maglipat ng ibang lugar, gusto niyo maglipat ng ibang trabaho, kung sa trabaho yan, or gusto mo munang mapag-isa, yung mga ganon, no? Parang you're going to find a safe place, no? Para sa'yo. Parang ngayon, ganon ang ganap ng iba sa inyo rito. So, but this is the end, no? You're going to put an end to a chaotic situation dito. You're going to put an end to something na talagang
parang nahirapan na kayo for the longest time at ngayon bibigyan mo na yung sarili mo ng break, bibigyan mo na ng sarili mo ng relief, no? So good for you. So pwedeng mag-travel ka dyan, no? Relocation, something like that. So good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, paunang mensahe po ninyo ay strength. Don't let weeds and thistles cultivate in your garden. Alright? So, magpakatatag kayo. Tibayan ninyo ang inyong loob. Sa ngayon, Capricorn, tibayan ninyo yung inyong yung inyong dibdib. Kasi maaring may mga sitwasyon na yung parang napanghihinaan kayo ng loob and you can, diba? Hindi natin pwedeng sukuan ang anumang bagay. Hindi natin pwedeng talikuran, kung baga, no? Kung ano man yan. So, yun. Maybe, kailangan nating magpakatatag at huwag nating hayaan na apak-apakan tayo ng kung sino man, huwag nating hayaan na yung bang diktahan tayo ng kung sino man, because this is your life. You should be making decisions on your own, no? Tama na kung dati sunod-sunuran kayo sa kung kanino man, tinidiktahan kayo ng kung sino man, at tama na, diba? Napagbigyan mo na sila, so ngayon maging independent ka na, learn to live on your own or make a decision of your own. Okay? So, what else? We have play. Ayan. So, baka kayo, sobra naman kayong masipag. Sobra din kayong sobrang nagtatrabaho, sobrang tiyaga, sipag, mga ganon. And maybe nakakalimutan nyo na magpahinga. Kailangan din ninyo na mag-unwind. Kailangan din ninyo na mag-rest and relax. Okay? Kaya yun ang invitation sa inyo. Play. Okay? Give yourself time to play. Kailangan natin balance eh. Hindi pa pwedeng puro trabaho tayo. Diba? Kaya kailangan meron tayong time para huminga. Alright? So, we have hidden depths. You only see the surface sa look beyond. Okay? Kung ano siguro ngayon na, siguro meron kayong desisyon na ginagawa sa ngayon, at ang desisyon na yan, maybe, nagsisettle lang kayo sa kung ano nakikita ninyo, so nakikita, nare-reach ang inyong mga mata, yun ang pinagbabasihan ninyo ng inyong desisyon. So, the spirit now is to the rescue, at pinapaalalahanan ka dito na you are only seeing the surface. Kailangan mo pang laliman ang pagtingin mo para mas makapag-desisyon ka ng mas tama. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. Tignan natin kung ano pa. So, what else? We have 10 of Wands, which is a burden. No? Meron kayong burden dito. Tignan mo. Yung wands na yan, dati bit-bit ninyo yan. Sa balikat ninyo yan. Pero ngayon, binaba nyo na. Kasi, you're putting an end to this burden. You're putting an end to this, kung ano man itong magulo or siguro nagpapahirap sa'yo or whatever this is na parang nagdudulot sa'yo ng iba yung stress or pagod, no? So, ibababa mo na yan. At, pwedeng, kunyari sa trabaho yan, baka kayo hihingi na ng tulong sa mga trabaho ninyo or baka kayo magsasabi na sa manager ninyo na ganito ang sitwasyon ko, nahihirapan ako, I need some help, diba? Or baka kung ano talagang totoo nararamdaman ninyo, baka yan ay sasabihin mo na, no? So, we have 4 of cups. May offer sa inyo rito. Pero tignan mo yung lalaki. Walang pakialam, diba? Parang dead ma lang. Nandiyan na. Ito yung kamay. Ito yung clouds na to. Kamay yan ng universe, no? Kamay yan ng universe. Parang binibigay sa iyo yung isang cup. That is an offer para sa'yo. So, pwedeng trabaho yan, career, love life, so whatever. Ano yung kailangan mo sa ngayon, yun yung binibigay sa'yo. Kaya lang, ito ka, no? This represents you na parang, whatever. Diba? Parang walang gana. So, kasi, baka nang gagaling kayo sa isang sitwasyon na talagang naano naman kayo, nasaktan kayo, na-frustrate kayo, na-disappoint kayo. Something like that, no? Kaya, yun ang kaganapan dito. So, parang walang gana. Pero,
ano to, this could be a heads up para sa'yo na wag mong deadmahin yan, Capricorn, kasi, di ba, universe na nga nagbibigay sa'yo. So, yung mga opportunity na binibigay sa atin ng universe, that's meant for us, kaya sa atin binibigay, sa atin ino-offer, because that's meant for us, okay? So, yun, kaya, siguro, ano ito, Capricorn, siguro, this could be something na, pwedeng ano to pwedeng ito yung opportunity na magbibigay sa iyo ng magbibigay sa iyo ng iba yung tawag dito, iba yung swerte, 'di ba? Kaya tignan niyo 'yan before you totally ignore it or disregard it. Tignan niyo naman, i-consider niyo baka ito na yung muli magpapatayo sa iyo sa inyong pagkakaupo, hindi ba? So, ayan, lovers, or baka love life, no? Baka love life yung offer na yan sa'yo. Baka siguro nagkagalit kayo ng jowa mo kung yan man ay related sa sa relasyon. No? Siguro, nabisit ka sa person mo, yung gano'n. At, ayan, baka ang offer na yan, pwedeng pakipagbalikan or pwedeng meron dyan proposal, marriage proposal, diba? Baka may offer na ng pagpapakasal. Minsan ganun no? Yung kulang na lang kasal, tapos nagkakaroon ng matinding problema, nagkahiwalay, diba? Tapos pagbalikan nila, kasalan na agad. Yung mga ganung sitwasyon So, who knows? Diba? Who knows, baka may ganun sitwasyon ng iba sa inyo rito, or it could be something else, diba? So, yun. So, si lovers, this could be a decision that you need to make, or na related sa relationship, or baka talagang meron kayong baka merong proposal dito for marriage, no? Good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, we have dream, we have joy, we have grow. So maganda to. Papunta na kayo sa pag-asenso, papunta kayo sa empower ng sarili ninyo, or papunta kayo sa pag-progress, no? Hindi lang ng personal na progress, kundi progress, no? Siguro sa mga ginagawa ninyo, pag-aaral, trabaho, yung mga ganun ba, or career. It feels like to me sa ngayon na you're going to be very happy and excited about this growth, kasi baka merong potential talaga, no? Baka merong mga possibilities and opportunities na kumakatok sa inyo sa ngayon that is giving you an opportunity for growth, diba? So, pwedeng ganun yun. At, maaari na this is a dream come true, no? Kasi yung pagpapangarap ninyo, baka ito yung isa sa mga pinapangarap ninyo na maging sitwasyon ninyo, na maging na kayo, maging asensado na kayo, na makapag-aral kayo, or makatapos kayo ng masters, mga ganun ba, or makapag-double major, kung ano pa man ang pinapangarap ninyo. Siguro ngayon, unti-unti papunta na kayo doon sa pag-asenso, diba? Kaya napakaganda at exciting talaga yan. So, tingnan natin kung ano pa ang mga ganap dito for you, no? Aquarius. So, we have the Hierophant energy. So, baka may kasalan dito, no? Kasi Hierophant is a marriage card. Pwede rin dito na siguro ang iba sa inyo, baka meron kayong grupo, no? Baka you are a member of a spiritual group, mga grupo sa simbahan, yung baga may mga religious groups. So, baka kasama kayo doon, no? Baka meron kayong mga meetings na attendan, baka meron kayong pupuntahan pilgrimage, ay mga ganun ba? Or baka may mga convention, di ba? May mga seminars. So, siguro meron kayong pupuntahan ganun, no? Around this time. Kaya mag-iingat kayo, tsaka good luck din sa inyo. So, we also have Three of Swords, pero reverse na siya. Kaya maganda to, Aquarius, no? Overcoming sorrow.
So, finally, diba? Finally, kung ano man yung sama ng loob, hirap ng kalooban, ang tawag dito, suffering, diba? Suffering na pinagdaanan ng iba sa inyo in the past, ngayon, nalagpasan mo na or malalagpasan mo na. Which is really beautiful kasi parang finally, finally, na alis na to sa puso mo kung nabigat, nahirap, siguro nakapagpatawad ka na dyan, may acceptance na, may kapatawaran na, at ngayon, moving on na. Diba? So, good luck sa'yo. So, what else? Meron, oh wow, new beginning. See? Galing kayo sa hirap. No? Galing kayo sa hirap dito ng kalooban. At ngayon, bibigyan kayo ng bagong buhay ng universe. A new path will be illuminated for you. Ipapakita ng universe, iilawan ng star yung daan patungo doon sa pagbabagong buhay mo. No? Tutulungan ka ng universe dito na magsimula ka ng bagong buhay. So, make sure na nakikinig ka sa iyong intuition. Make sure na nakikinig ka sa inyong inner voice. Kasi the universe is going to lead you towards that path para makapagsimula ka ng bagong buhay rito na mas matatag ka na, mas matibay ka na, resilient ka na, as in malakas na yung loob mo, yung ganon. No? At meron kang wish fulfillment din dito. May mga wishes kayo that are coming to fruition around this time. Kaya good luck sa iyo. Ha? At saka, healing. Napakaganda. So, talagang definitely you are healed. No? Dito, healed ka na siguro at sa pagsisimula mo ng bagong buhay dito, you're going to start a new life on a clean slate. So, which is really good kasi natanggap mo na ang sitwasyon, nakapagpatawad ka na ngayon, malinis na yung puso mo, wala ka ng bubog, wala ka ng sama ng loob, resentments and all that. Kaya makakapagsimula ka na ng bagong buhay. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, yung first message ninyo, hidden depths. Paalala yan sa inyo. No? Na hindi lahat ng nakikita mo sa surface, sa panlabas, yun na yun. No? Not all na nakikita mo lang sa surface, yun. You really need to go deeper. You really need to spend more time pa para kung kunyari sa tao yan, mas kilalanin mo pa yung tao. Yung ganon. Mga same thing with the opportunities. Hindi lahat ng nakalagay lang dyan sa advertisement, yun na yun. No? You really need to research, you really need to ask questions about it para mas malaman mo kung ano ang niloloob, ano ba nilalaman, ng opportunity na yan. Ganon din yung tao, kailangan mong kilalanin talaga, makausap, yung ganon. At hindi lang kayo magra-rely sa sabi ng iba na, yan si mabait yan, ganito yan. You really need to talk to that person para makilala mo yung tao. No? So, we also have, teka lang, fast forward pala ako dito So, dito muna tayo, hindi pa tayo tapos. So, yung sa next card nyo naman, grow. So, this is the time that you are going to, siguro, move towards progress, towards pag-evolve, towards pag-asenso. So, kayon, siguro you are going to be more, to be more open to any potential out there, to any opportunity out there, na pwedeng makatulong sa'yo na umasenso ka na ngayon. Or, mas lalo ka pang umasenso kung ikaw ay dati ng asensado, hindi ba? Yung twilight naman, surrender to the last hour when the light barely touches the flowers. Nako, Pisces, mukhang sobrang kayo magtrabaho, sobrang aligaga kayo magtrabaho. Or siguro, kung kunyari nagdenegosyo kayo, talagang itutulog mo na lang, siguro ini-examine mo pa kung ano-ano about your business, nagdidiskarte ka pa, yung iniisip mo pa puro negosyo, diba? Or paano pa ang paano ka pa mas lalo nga asenso sa negosyo. So, kahit oras na siguro ng pagpapahinga, kahit oras na ng pagtulog, or kahit yung oras na para naman sa sarili mo na mag-tone down ka muna before you totally go to bed,
parang hindi mo na yung binibigay sa sarili mo siguro. Kasi nga, mas focus ka doon. Parang nanghihinayang ka sa oras. Pero, kailangan kailangan mong bigyan ng kahit konting panahon ng sarili mo para maka-replenish ka muna ng lost energy mo. Kasi paano ka din naman makakapag-discarte ng maganda, ng mas maayos, ng mas effective. Kung diba, you're not in good shape. Diba? So, parang mas lalong hindi mo mapaperform yung trabaho mo ng maayos, hindi mo mapapag-isipan mabuti. Kung ano man ang mga sana ay dapat pa ninyong pag-isipan. Diba? Kaya kailangan magpapahinga ka din. Alright? Excuse me po. So, we have 8 of Pentacles. Ayan. Sobrang sipag. You're very diligent. Sipag mo. At saka ang galing mo din, kasi to perfection ka magtrabaho. Tignan mo mga Pentacles. Pare-parehas ang sizes, pare-parehas ang itsura. So, pinapakita lang dyan kung gaano kayo kagaling magtrabaho. As in, ginagawa mong lahat to perfection. So, hindi malayo magtagumpay ka talaga, Pisces. Talaga magtatagumpay ka. You're going to succeed in life. Kasi, meron kang makakasama at even yung mga tao sa paligid din mo will be recognizing how good you are. Will be recognizing the great job, na ginagawa mo or yung bunga ng inyong pagtatrabaho, 'di ba? Talagang makikita nila 'yan. Dahil nga ayan sipag mo, ang galing mo, 'di ba? So what else? 9 of Swords, ayan. So nag-overthink kayo, Pisces. Maybe you are overthinking, maybe you are thinking too much. Nag-worry kayo no? Pero, hindi na kayo nakakatulog ng maayos dito kasi you are worrying about different things. So, siguro related pa rin yan sa ginagawa ninyo. Related pa rin yan sa trabaho ninyo. Kaya, natuturete kayo, no? So, sobrang focus ninyo sa pagtatrabaho. Siguro, na kayo, tawag dyan, nahihirapan na yung subconscious ninyo, kahit tulog kayo, nagigising kayo kasi yung worries ninyo sa mga susunod na gagawin ninyo siguro, yan ang laman ng utak ninyo even before you go to bed, no? Kaya, ayan, nagkaka-anxiety kayo, poor sleep, kasi nga, alam mo yun, yung matutulog ka na lang, trabaho pa rin yung iniisip mo. Kaya, you know what, you also need to set boundaries din para sa sarili mo. Na dapat may oras ka para sa trabaho, may oras ka para sa pagpapahinga, para hindi naiistorbo din yung tulog mo. Kasi importante yung tulog sa katawan, tao, no? Pisces, baka nakakalimutan mo Reminder lang yan, na during sleep, doon lang ang katawan natin nagtatrabaho para makabawi sa pagod, sa stress na nangyari, diba, for the day. Kaya kung hindi tayo nakakatulog ng maayos, paano naman mare-repair ng katawan natin yung pagod, yung stress na na-experience ng katawan mo for the day, and yung mga nakaraang araw pa, nakaraang buwan pa, 'di ba? Kung lagi kayong pagod, no? Kaya bigyan mo naman ng pagkakataon ng katawan mo na makabawi muna. Alright? Matulog ka din na maayos, no? Isipin mo yung problema, isipin mo during the day. Sige, diskartehan mo. Tsaka pag may problema, wag na nating iisipin yung problema kasi mas lalong dadami lang yan. Pag may problema, alam mo na, 'di ba? Kaya nga nasabi mo may problema ka. So, ibig sabihin na figure out mo na kung ano yung problema. Pagkatapos niyan, wag mo nang tambayan yun. Ang isipin na natin, papaano kung ito masusolusyonan? Anong gagawin ko para ma-solve ko yung problema nito? No? Kasi pag iniisip mo yung problema itself, diba? Tapos hindi mo iniisip pa kung anong gagawin mo, edi mas lalo pang dadami ang maiisip mo dyan na problema, manganganak pa yan. Kaya solusyon na agad ang isipin natin as much as possible. Huwag na natin dalhin sa tulog yun. Kasi yung problema na yan. Kasi mas lalo ka lang may stress yan. So, what else? We have 10 of Swords. This is ending and beginning. So, maganda to.
No, maganda to kasi moving forward ka na dito moving on ka na. Baka isa ito sa mga naging problema mo, pero you are going to decide sa ngayon na tama na to. Ano to nakaraan na to, tapos na to, matagal na tong tapos. Kung ano man na nagpahirap sa iyo dito, ano man yung parang na ano ka dito, na torture ka dito for so long, no? Kung ano man itong nagpahirap sa iyo, naloko ka dito, na-betray ka kasi nasa likod yung tusok. So, ka-traidoran ang nangyari dito. Na-traidor ka dito na kung sino man. For the longest time, ininda mo to, nahirapan ka, na-stress ka, 'di ba? Nalungkot ka. Pero ngayon, tatapusin mo na to. Ayaw mo na nito. No, gusto mo na mag-move on. Kaya magde-decision ka na rito na tama na, no? At magsisimula ka na ng bagong buhay. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.